Maayong adlaw, kumusta kayo dyan? Hi guys! So, for today's video guys, nandito tayo sa Darwaza Clinic. So, kung napanood nyo po yung previous kong video, ito na po yung continuation niya kasi kailangan ko kasing bumalik after 1 week ng first temporary filling. Yung feeling ko ngayon guys, parang kinakabahan na parang hindi. Kasi yung una kasi, kinuha yung abscess. Alam nyo ba kung anong abscess? Sa Bisaya guys, nana siya. Na naman jud infection yung ipin ko. Kaya kinuha muna. Tapos may tinusok sa loob na parang yung foundation ng ipin ko. And then kinat nila para siyang screw, something like that, na parang metal na maliit. Or needle na sobrang nipis ng needle. Parang mga 3 siguro. And then kinat yun siya. Tapos nilagyan siya ng temporary filling. So medyo magaspang pa yung previous kong week na pagpunta dito. So ngayon ang gagawin nila is tatanggalin yung temporary filling. So magbabarena na naman. Tapos lalagyan na siya ng permanent na talaga na pasta na filling. So ayan na si ate girl, inassist na niya ako. Nagtatanong naman din ako sa kanya kung okay lang ba mag-video. Sabi naman niya okay lang po. So ayan, nakapag-video ako. Sobrang haba nga nito guys, pero fast forward ko na, change ko na yung settings ng speed. Kasi inabot ako dito ng mga 1 oras siguro mga 10 minutes, 1 hour na dayon siya. Kasi 'di ba akala nyo tatanggalin lang, hindi, may ginagawa pa si Doc eh. Hindi ko alam kung anong pinagagawa niya pa sa ipin ko. So ang ayaw ko talaga is yung magbabarena. Alam mo yung parang alam mo yung ganung feeling, tapos parang nabibingi ka na. Basta. Ayan na, pumasok na pala si Doc. Sobrang simple ni Doc. So, ayan na, nakangiti na ako. Niya ako kung masakit ba. Sabi ko, hindi na Doc. Sabi naman ni Doc, good. Kasi ngayon, tatanggalin na natin yung feeling mo nung last week, tapos papalitan na natin yung final feeling na. Pero yung unang ginawa sa akin guys, nag-x-ray muna, tinignan ulit yung ipin ko. So, start na pala yan sa pagkuha ng pasta ko. So, ngayon pala guys ay Wednesday. Pumasok ako ngayon sa opisina sa umaga at sa hapon nag-absent lang ako. Hindi naman siya absent na absent. Nagpaalam lang ako sa boss ko kung pwede ako mag-early out. Yun naman, pinayagan naman niya akong mag-early out kasi ilang oras lang din naman. Kisa naman mag-sick leave ako ng 1 full day. Kasi last week guys, naka-sick leave na ako ng 2 days. Actually, 1 day lang siya. Pero nung kinabukasan kasi, parang nafe-feel ko pa yung discomfort sa ipin ko. Parang yung mukha ko, hindi ko pa siya maipipinta talaga. At saka baka mabanat din ako. So, nag-sick leave na lang ako ng 2 days. Tapos ngayon, early out lang ako naman. So, okay lang din. So, yun na nga. Itong clinic na to is malapit lang din sa opisina kung saan ako nagwo-work. So, nilakad ko lang yan at sobrang init na dito guys, as in sobra-sobra talaga. Ngayon, alas 11 pa lang ng umaga, pero pumapalo na ng 44 ang init sa labas. I mean, 44 degrees Celsius na siya. O, diba? Sobrang init na niya na. So, habang nakatihaya pala ako niyan guys, pinapakinggan ko lang kung ano yung mga pinapasok nila sa bunganga ko. Tapos parang nag-o-opera lang talaga sila, pero sa ngipin lang. O, diba? Ang galing. Guys, recommended ko talaga itong clinic na to, Darwaza, kasi sobrang high-tech ng facilities nila, and then bago ang pa. Ang pasta pala guys, pag temporary lang, ano pala siya, medyo rough pa siya. Parang hindi pa siya talaga pinolosh, diba? Alam mo yun, pinolosh. Parang pag inano ko siya sa dila ko, para pa siyang rough. Basta, parang bato lang. Akala ko guys, hindi na ako mag-anesthesia ngayon kasi tatanggalin lang yung pero pasta. Hindi pala, nag-anesthesia pa rin ako ngayon. Ang galing no, pag naka-anesthesia yung bunganga mo, hindi mo na siya talaga ma-feel. So, yan si ate girl, siya ang nagbubuka ng bunganga ko at nagko-close. Kasi minsan, sinasabi ng doc na open, hindi ko na siya ma-feel na open. Naka-close pala siya, so siya nang nag-a-adjust sa bunganga ko. Tapos yung binitbit niya na palagi, parang pressure yan na hangin bitaw. Tapos yung isa naman, tagahigop ng laway na naka-hose lang siya. O ganun siya ka-high-tech. Tapos sa ibabaw niyan guys, yung ibabaw na yan, nakikita ko kung ano mga pinagagawa nila. Parang may salamin ba. Tapos naririnig nyo, kung hindi naman to naka-mute, talagang may nagdidrill talaga dyan. Zzz, alam mo yung ganung mga eksena ang nangyayari dyan. Minsan nakakangilo. At ito pa guys, may naalala ako. Parang may kinain pala akong bakal na parang pinastay siya sa ipin ko. Tapos nung nalagay na yung pasta, tinanong pala ako ng doc kung okay lang ba kasi malaki na yung nilagay na pasta guys, yung feeling niya, alam mo yun? Kasi malaki na daw talaga yung buho niya at sabi ng doctor sa akin, sobrang weak na pala daw ng ngipin ko. So kailangan ko pa rin mag-ingat. Hindi porket nakapasta na ako at may feeling na siya, hindi porket nakaganon, kailangan ko nang ikagat siya ng kung ano-ano. So simula sa araw bukas, pagkakain ako, dito na talaga sa kabilang
side. At i-aware ko na talaga yung sarili ko na hindi ako magkakagat dito sa left side ko. Kasi inisip ko nung sinabihan ako ng doktor, siguro mga ilang years lang talaga to. At saka baka, di ba may iba na natatanggal yung feeling nila. Oh guys, yan, tingnan nyo, may bakal dyan sa ano ko, sa bunganga ko na yan. Tapos, in-x-ray ako niyan. Yan, hinihigop yung laway ko kasi nga ang daming laway, di ba? O, diba, hindi ko alam kung anong ginagawa ni ate girl. nag-i-x-ray pala kami yan, guys. Pag ini-x-ray kasi may kakagatin ka at yan, may bilog na yan. At saka, 1, 2, 3, smile! X-ray na pala yun. So, pag mag-i-x-ray ka, labas ka talaga niyan. So, ganyan ang mga nangyayari kasi parang ilalagay na ata yung pasta ko, parang something like that. So, sobrang haba pa niyan, guys. Parang feeling ko talaga na tumutulo yung laway ko. Kaya yan si ate girl, punta siya ng punta sa akin para sipsipin yung laway ko dyan sa loob. May hose lang yan sila, guys, na parang sinisipsip. Parang vina-vacuum siya doon sa loob ng bunga ko. Dito lang naman sa gilid ng mga ano ko, sa gilid ng ipin ko dyan. So, ngayon, in-x-ray siya ulit. Tapos, i-assess na naman ni doc kung ano naman yung ipin ko, kung okay lang ba. Yung doktor ko pala is nasa likod ko, yan siya sa likod. Parang may computer kasi dyan na maliit. Tapos dyan siya nagsusulat kung ano ang gagawin, kung ano na ba ang natapos, ilang centimeter ba ang kailangan, at gaano ka ng char lang, ganon. Ganon, feeling ko lang, ganon ang mga eksena dyan sa likod ko. So ako, waiting lang siguro ako. Hindi ko alam kung anong pinasok nila sa bunganga ko, pero kailangan ko mag-stay ng mga 5 minutes. Tapos yan, pinahiga ulit ako ni doc kasi continuation na naman sa mga pinaggagawa nila. Pero ayos lang din naman kasi wala na kasi siya yung tusok-tusok, guys. Yung tusok kasi grabe ang sakit niya, parang dumiin talaga siya sa utak ko. Ngayon is pasta lang talaga, tapos removal yung temporary, tapos lagay, tapos at sobrang gaan ng kamay nila, ha. Hindi ko nararamdaman na habang inooperahan ako dyan sa loob, 'di ba nakasangga yung kamay nila dito, yung palad nila sa bunganga ko. Pero hindi ko na-feel, parang wala lang, parang sobrang gaan, basta ganun. At ito pa pala, guys, nagsabi pala yan si doc sa akin pagkatapos ng operation ko na to. Sabi niya, sobrang weak na ng teeth mo, so kailangan ka nang mag-crown. Is parang sasapawan ata yung original mong ipin. Parang jacket lang siya ba? Hindi ko lang sure kung ano ang difference between sa crown at saka sa mostly veneer. Kasi ngayon, guys, mga nakikita ako, mga vlogger, mga artista, yung ipin nila is mga veneer. Alam mo yung sobrang wide, tsaka sobrang laki. Tapos parang maganda talaga, parang hindi siya yung original na ipin. Veneer na yan siya, guys. At sa panahon na to, parang marami nang gumagamit ng mga veneers. So naisip-isip ko naman kung mag-veneer ako, so okay lang din. Pero kung pwede pa yung original na teeth ko talaga, so dun muna tayo sa original na teeth. Diba nakikita nyo, guys, sa mga artista, sobrang puti ng ipin nila. Tapos yung iba ding mga vlogger, nakikita mo, sobrang laki ng ipin nila, itong 2 front teeth, tapos sobrang white. Ganon, veneer na pala yan. Tapos yung veneer, guys, iba't iba din pala yung klase na yon. Tapos may difference din sila sa mga presyo. Siguro pag naka-LL na, alam nyo ba kung ano ibig sabihin ng LL? Siguro pag nakaluwang-luwang na, pwede ka nang magpa-veneer. Yun ang ibig sabihin ng LL, pag nakaluwang-luwang na. Kasi ang babayaran mo kasi sa veneer is per ipin. Tapos yung klase din ng ipin na ilalagay sa iyo na veneer. Kasi marami kasi yan silang marami silang klase ng veneer. So, doon, magdi-differ lang sila sa price range. Pero, nakaplano na ako, guys, na ang susunod ko palang gagawin sa ipin ko is scaling. Scaling means cleaning, guys. Magpa-cleaning tayo ng ipin natin sa susunod natin na balik kay doc. So, ngayon ay June na. Siguro, babalik tayo dito mga August siguro. Kasi sa taon na to, guys, hindi naman tayo scaling or nakapag-cleaning. So, i-remove ni doc ang mga tartar natin na nakasingit dito sa ipin natin. Kasi yan kasi ang nagki-create ng cavity. Kaya nasisira yung ipin natin sa mga tartar. Dati, guys, nagpa-scaling ako parang twice a year. Inano ako ng kasamahan ko sa office, sa work. Sabi niya, "Huy, honey." Parang pinagalitan niya ako kasi daw, bakit daw ako nagpapalinis ng ipin every twice a year? Ang advice lang daw niyan, guys, is every 2 years. Kasi alam niyo ba kung bakit? So, syempre, diba, lilinisin yung ipin mo sa per ngipin, i-drill yan kasi kukunin yung mga tartar, diba? So, for sure din, nasisira din yung enamel ng ipin mo. Parang yung outer ng ipin mo. So, pag nagpapalinis ka palagi, so may chance na maninipis yung yung outer na teeth mo. So, kaya sinabihan niya ako, kung pwede daw, every 2 years lang daw ako magpalinis ng ipin. O, diba, doktor lang siya.
Kaya ngayon, babalik tayo kasi ang last ko pang cleaning is 2021 or 2022. Hindi ko na alam. Basta nung bumisita ako dito, last kong visit dito na nagpalinis ako ng ipin ko is naka-mask pa ako Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin noon. Basta nakita ko lang tong clinic na to. Sabi ko, gusto ko magpalinis ng ipin. Kaya dumiretso ako noon dito sa clinic nila. Yung cleaning naman nila guys is nasa mga 40 KD. Tapos ang babayaran mo lang is konti lang naman kasi meron tayong insurance. Buti na lang talaga guys, may insurance tayo kasi napakalaking tulong sa aming mga empleyado ang insurance na binigay sa company namin. Kasi tulad niyan, yung una kong visit sa root canal ko 100 KD yun guys. Tapos yung second session ko ngayon, kasi pinabalik kasi ako kasi hindi yan pwedeng isang session lang ng temporary at saka final filling. So nung pinabalik ako ng doktor, sabi ko talaga sa kanya na, Doc, pwede bago tayo magsimula ng procedure, sabihin mo sa akin kung magkano ang babayaran ko. Kasi baka magulat ako, guys, Diyos ko po, ang mahal-mahal guys ng ipin. Ito nga guys, na pinabalik ako, 50K din lang yan ha, sa final filling lang yan, sa final na pasta lang yan. Buti talaga, mayroon tayong insurance, napakalaking tulong talaga. Kaya pag uuwi ko sa Philippines, minsan hindi na ako nagpapa-cleaning kasi dito ko na siya ginagawa. Ang sarap kaya ng feeling pag nalinis yung ipin mo, parang, alam mo yung puro gas-gas kasi nga parang nanibago yung ano mo, yung dila mo kasi nafe-feel mo yung mga ipin mo, parang wala na yung mga tartar, ganun. Sa mga hindi pa nakatry, itry nyo guys para hindi masira lalo yung ipin nyo kasi dun nagsisimula ang cavity sa ipin, sa tartar, tsaka sa mga plaque. So magsaset na lang ako by August or mga last of August, babalik ako dito para sa scaling. Tapos dito guys, bago ako pumupunta dito, tinatawagan ko muna sila at nagtatanong ako ng appointment at saka yung presyo. Tapos binabalikan naman nila ako, tapos tinatanong nila ako kung meron ba akong insurance card. So sinisend ko sa kanila. Tapos chine-check nila sa system kung magkano ang naka-discount para sa amin ng mga empleyado. Tsaka niya ako sasabihan tapos sa presyo. Tapos pag go na ako sa presyo, yun, magbubook na siya ng appointment niya para sa akin. At kung hindi naman siya sure, sasabihin naman nung receptionist sa akin kasi nag-uusap lang kami by WhatsApp sa phone. Sabihin niya, ma'am, hindi ako sure kung magkano ang babayaran nyo. I-check na lang po natin sa doktor. So, kailangan yung pumunta dito para i-check yung ipin nyo at siya na po ang mag-advise kung anong mga procedure ang kailangan at kung magkano siya. At before niyan, guys, kailangan niya pa rin i-check sa system sa insurance namin kung covered ba yung mga procedure na gagawin namin. So, ganyan guys ang proseso pag may medical insurance ka. So, use it wisely talaga. Meron din kaming para sa mata, kung sira na yung mata mo, halimbawa, reading eyeglasses mo, gusto mong magpa-glasses, meron din kami yan sa insurance. Magpapa-check up ka lang sa ophthalmologist ata yan. Tapos, diba, titingnan yung mata mo kung ilang grado na siya. Tapos yun, babayaran mo lang siguro is mga nasa 10%. Depende sa lens mo at saka dun sa frame ng eyeglasses mo. Pero sa taong ito, magfo-focus muna ako sa dental ko kasi parang medyo matagal-tagal nang hindi ko siya napapacheck up. Kasi nakakaloka guys. Pag pungag tayo guys, mawawalan tayo ng confidence, hindi ko na alam paano mag-smile. Diba pag naka-marpil pa naman sa harapan, ang pangit na pag naka-smile, parang uusbong siya. Alam mo yung iba, parang hindi ko siya feel. Kaya ganun, para akong nagwo-worry kung magmamarfil ako. Oh my gosh. Sabi nga ng friend ko, sabi niya, honey, saan ka ngayon? Sabi ko, nasa clinic ako. Anong ginagawa mo? Masakit ang ipin ko. Sabi niya, nagpabunot ka? Sabi ko, hindi naman siya binunot eh. Parang nag-root canal. Sabi niya, ano root canal? Sabi ko, basta, root canal yun. Basta, is-save yung ipin sabi mo. Sabi niya, di ba pag sumasakit ang ipin, bunot agad. Sabi ko, noon yun, bunot agad. Ngayon, hindi na, binubunot. Ayun, tapos na-shock siya kasi hindi niya alam kung ano ang procedure na to. May natutunan siya sa akin kasi akala nila, tapos tayong lahat naman talaga, pag sumakit ang ipin natin, ang ano talaga yan, ang sagot is bunot. Pero dito hindi siya binubunot, sinisave pa siya. At yun nga lang is, mahal talaga pag root canal siya. Hindi ko lang alam kung magkano sa Pilipinas ang root canal. Pero dito, medyo may kamahalan talaga. Kung wala akong insurance, hindi rin ako magpapa-root canal, guys. Siguro marpil na rin ako ngayon. At dahil may benepisyo tayo sa kumpanya, kaya ayun, na-save pa yung ipin natin. Hindi ko lang din naman alam kung sa public, meron din silang ganito. Pero feeling ko meron naman talaga. Pero medyo hindi ko lang alam ha, parang maglilinya ka pa, alam mo yon, mga ganun. Kasi government so, parang yun, diba? Pilipinas lang din yon. So sa mga panahon na to guys, konting-konti na lang at matatapos na rin itong ipin ko na ito. Kasi nagpapolish na si Doc niyan. So,
inaano niya lang, may pinapakagat siya sa aking papel. Tapos sabi ni Doc, ganyan ba talaga yung ipin mo? Nakalabas yung ano, sa baba? Sabi ko, yes, Doc. Kasi ang nilagay nilang pasta sa loob, guys, sobrang laki. Alam mo yung parang beans, para nafe-feel ko nga ngayon sobrang laki talaga yung nilagay niya kasi nafe-feel ko na may nakaulbo siya. Sana magtagal itong itong feeling ko dito sa harapan para naman makabawi din. Alam mo yun, dapat mga after 10 years pa, parang ganun. Kasi alam nyo ba guys, minsan kasi yung mga feeling natatanggal siya, lalo na pag habang tumatagal, alam mo yun, natatanggal. Meron akong feeling sa loob dati, pero feeling ko nawala din siya. Parang nalunok ko na rin siya habang tumatagal. Pero yan lang din naman ang advice niya sa akin. Pag kumagat ako ng mga crackers, ng mga matitigas, hindi na daw ito ang gagamitin ko kasi sobrang weak na daw niya. So in short guys, for display na lang yan yung ipin ko na yan. Ay, Diyos ko po, ang tagal talaga naming natapos ito. Akala ko ang second session is magpapasta lang 15 minutes tapos na or 10 minutes. Diyos ko, mga 50 minutes din itong session na to. Isang oras talaga guys ang session na to. Ganon siya kahaba. Akala ko nga madali lang talaga kasi tatanggalin lang yon tapos lalagyan lang ng bago. Akala ko yun lang yun pero hindi pala. Meron pa pala silang mga kung anik-anik pang ginagawa. Tapos ang advice din sa akin ni Doc nito guys na after 2 hours daw mawawala pa yung anesthesia ko. At wag daw muna ako kakain ng may anesthesia kasi daw baka makagat ko yung labi ko kasi nga wala siyang moyang sa mundo. Alam mo yung parang patay siya, parang nakababa lahat yung upper lips ko, ganon. Yun ang sabi niya sa akin. Kaya sinunod ko lang din naman si Doc. Kasi yung tolerance ko pala ng pain, guys, sobrang baba lang. So, sa mga panahon na to, nagiinom pa rin ako ng Bufren. Pang painkillers din yan, guys. Kasi ganun pala yung feeling, no? Pag may ginalaw ka na isa, parang gusto mong galawin lahat. So, yun na, guys. Diba, ang kalat ng buhok ko. Tapos na pala ako niyan. So, last x-ray na naman. Last x-ray yan, guys, sa before and after. So, diba, ang dami kong x-ray sa mga panahon na ito. Tapos, yun na yung pinakahuli, x-ray. And then, mag-gurgle lang ako ng parang mouthwash nila dyan sa may small lavatory kasi dyan so dyan mo lang siya gagamitin. O diba, ganyan lang ang x-ray, ganyan lang kaliit ang x-ray nila yung inalis ni ate girl. X-ray yun. O, so yan na yun, nag-gurgle na ako. Yung bibs ko, wala naman siyang masyadong dugo-dugo. Tapos yung sunglasses na pinasuot sa akin, okay lang din. Tapos yan na yun guys, tapos na rin yung root canal procedure ko, first temporary and second final filling. So that's it guys, I hope na nag-enjoy kayo sa video ko na ito. Please don't forget to like and subscribe on my channel. And see you again guys on my next vlog. So that's it guys, bye bye! So my kid is very weak now, it needs to have... Because we have and also the hair was huge. Hopefully it's not inside, it's possible to be great later, so we need a package.